Pero sila hindi na umi-effort. Para mo silang binaby. Ayan na. Kailangan maka-attend din sila. Gagamitin mo yung live siguro pagka isang malaking event. Tapos nasa ibang bansa yung mga kasama mo na napasali mo, no? Kamusta na kayo lahat? Dito tayo, ate. Para pag yung iba pumunta dyan, alam mo, mas maginaw dyan. Dyan aircon, no? Alright, dito tayo. Yung iba kasi nagpa-purchase pa eh. O si Idol, hindi pa man sumasali. Kailan lang start ng negosyo natin, kuya? Mamaya? Sumali ka na ba? Hindi pa po. Kailan mo balak? Bali next week siguro. Next week? May trabaho ka? May work ka? Student po. Oo, saan school? PCU po, sa Quezon City. Ano? QCU? Opo, sa... Okay yun lang, QCU. Oo. Ngayon lang nakarinig doon ng gano'n na. QCU school. Anong course mo? Entrepreneurship po. Oo, kaya willing. Oh. Naku, hindi ako magtuturo kung paano yung yumaman. Sino gusto yumaman? Taas kamay! Yes! Welcome sa ating Monday Team Day or Monday night dito sa IM Worldwide. Kasi alam niyo kung bakit? Time na po para lahat tayo matuto. Ngayon ay Mayo pa lang. Mayo pa lang ngayon. Pero yung Pasko na yan, mapilis lang yan. Sino gusto yung marami kagad pera sa Pasko? Yung, alam mo kasi ang sakit ng Pilipino, September pa lang ang dami na gustong bilhin, October pa lang. Oo! Kaya lang, masarap gawin yung mga bagay-bagay na yun kapag may pumapasok linggo-linggo na pera sa'yo. No? Kaya yung asawa ko, puro parcel sa bahay. Nag-visit ako. Hindi, dyan lang si Mrs. Hindi, pero alam mo, gano'n naman ang mga babae. Ang maganda sa nakita mong negosyo, madami na ngayong gumagawa. Dati itong hindi pinapansin. Kapag ang negosyo ganito, narinig mo sa labas, tito mo, wag na lang sa labas, tito mo, mama mo mismo, kapatid mo, napasali na rin pala. Tapos yung iba na scam pa. Hindi siya scam. Hindi siya scam. Pag marunong ka tumingin, para magkaroon kayo ng kaalaman. Yung iba kasi pag nasabihan kayo, ay, Orlando, pinamiting kayo, no? Yung mga ganon. Di ba? Ang dami kasi nun eh. So dito, may experience mo yung mga ganon. Di ba? Meron pa pag hindi member, maliban kay kuya, isa lang siya. Taas ang kamay. Wala. Lahat ba member na? Gusto ko sumagot. Taas ang kamay ang mga member na. Okay, maganda-ganda ang kwentuhan natin ngayon. Kasi at least mas nakakarami ang member. Si kuya, pag hindi sumali, tutulungan ba natin siya pag sumali siya? Yes! Tutulungan natin siya? Yes! Siyempre kahit hindi natin siya kagrupo, tutulungan natin siya. Yes! Pero pag hindi siya sumali, pagtutulungan natin siya. Pwede ba yan? Kaya i-ready mo yung puwet mo. Ganon dito. Alam mo kung bakit? Kailangan maintindihan mo na may alam ka sa negosyong ganito. Kasi dati ganon din ako eh. Masabihan lang ako, tanga-tanga mo, napasali ka dyan. Tama, masasabihan ko gano'n, ang tanda mo na, naloko ka pa. Alam mo yung mga nagsalita sa akin ng mga gano'n, after so many years, dahil 20 years na rin yung career natin sa business, hindi na sila nagpapakita kayo sa akin. Ay nako, pag ikaw member ka na, pag-usap tayo. Maganda ba yung negosyo? Yes. Nakasan natin, maganda ba yung negosyo? Yes. Kumita naman tayo sa negosyo? Yes. Nai-enjoy mo ba araw-araw pag ginagawa mo yung negosyo? Yes. Kamusta naman ang best friend mo? Sumali na ba? Sabi niyo maganda yung negosyo. Sumuporta ba ang iyong asawa? O ilan lang, hindi lahat. Yung girlfriend mo, sinuportahan ka ba? Ang ganda ng negosyo, no? Dumadami ang kagalit mo. Hindi actually kagalit. Ganito siya. Sa totoo lang po, minsan hindi pa natin alam ipaliwanag. Kaya tayo madalas nababara. Yes. Ay nako po, sakit ng mga Pilipino yan. Hindi mo nanay, hindi ko sinabing nanay mo, tatay mo, kaibigan, best friend mo, kaya kakulasin mo, kasama mo sa trabaho. Sadyang ganun ang ugali ng Pinoy. Laging sasabihin, alam ko na yan. Hindi ka pa nagsasalita, alam ko na yan, alam ko na yan. Lahat ganun. Pero sure ako, yung mga nagsasalita ng ganun, hindi mayaman. Yes. Tama. Maniwala kayo sa akin. Kasi yung mga mayayaman, yung mga negosyante, hi sir, maganda nga po. No? Can I have can you give me a time for maybe 5 minutes, 10 minutes? So, may hingi ka lang ganyan. Okay lang po ba? Ano ba yan?
business po, pero magbibigay ako ng business proposal kung di pwede kayo na on the spot ngayon. O sige, meron pa akong time, 10 minutes, coffee tayo. Businessman eh. Interested agad, kikita. Pero yung mga kaibigan na close natin, nangyayari lang yun kasi wala ka pang alam. Si ate nagigigil, minsan nakita mo bumulong tayo. Nagigigil eh. Alam mo, huwag tayo lahat tayo naka-experience ng ganyan. Yes. Alam nyo na nagsisimula ako sa negosyo ganito. Pinagtawanan ako talaga. Kasi, sige, pakilala ko, my name is Rex Garcia, dating dancer na nag-Japan. Diba? Nag-Japan. Doon ako kilala. Kasi dancer nga ako sa TV. Tapos, magugulat sila, inaanokan ko sila ng mga glutathione. Bakla. Parang ganun no? Hindi nila naiintindihan pa kasi. Alam mo, sa sobrang gigil ko sa negosyo, nag-explain kagad ako sa 15 kong kaibigan. Nung makita ko yung negosyo, ang lupit, bumili kagad ako ng 2 case na beer. Nagpainom ako, kwentuhan para makabanding ko. Ang tangi-tangi ko rin, napaka-tangi ko rin talaga. Dahil wala nga din alam eh. Dumaldal na ako. Siyempre, nalasing na ako. Uy, may sinalihan ako. Hindi ka sasama sa akin. Pinagtawanan ako, boy. Napagtawanan ako. Close ko lahat yun! At kapag may pera ako, kasama ko pinapakain yung pinagmimerienda ko, kapag may handaan sa bahay, laging imbitado yung mga yan. 15 yun. Nakaisang kahon na kami, sarap na kwentuhan. Tumatiming ako. Ito kasi malupit eh. Hindi pa ako kasali, dumadaldal na ako. Kasi nga, wala din akong alam pa. Kaya nangyayari yung mga kwentuhan na ganyan, kaya tayo natatawa. Nakaka-experience din kami ng gano'n. Ang nakakatuwa lang sa kanila talaga, nung nakaisang kahon na kami at papunta na kami, 10 bottles na lang yung natitira. Wala na. Isa-isa na nag-aalisa. Busog na eh. Yung pulutan, ginawang hapunan eh. Oo. Sige, gusto mo kanin ka pa. Inaano ko na nga ng kanin eh. Kasi yung pulutan eh, mga sisig, crispy pata, yung mga gano'n ang hinanda ko eh. Wala. Ang natira sa akin, alam mo kung sino kasama ko natira doon sa table? Yung buto ng crispy pata. Lahat nag-alisan. Eh bakit? Aalukin ko sila ng networking eh. Gigil ako noon. Ito malupit. Pag uwi ko ng bahay, nawala kagad yung tama ako sa beer. Sama ng loob ko. Ang sama ng loob ko, tinakasan ako. Nilayuan ako. Walang nagre-reply. Kinabukasan kasi dadalhin ko sila sa office. Walang nag-reply, isa lang. Eh, ang product namin ng glutathione. Ito malupit. Yung natira na umuo sa akin na sumama, napakaitim pa. Paano ko iaalok sa kanya yung glutathione? Sabi ko, sige, total, sumama ka na rin lang. Sige, nasagot ko pag pag merienda mo, saka tanghalian mo. Sumama naman. Sumali naman. 15 yun, ha? Ang nag-reject ilan? 14. Kaya welcome to the world of rejection. Lahat tayo mare-reject. No? Pero hindi yun ang topic natin. May topic tayo ngayon na nakikita nyo dyan sa ISO na page natin. Pero hahaluan natin, okay lang ba sa inyo? Yes. Kung yun naka-live ba yan? Record. Tingnan ko lang ha. Kasi ayaw na magpa-live eh. Record nga. Pero wag dito sa baba ha. Dito lang sa taas. Kasi nakatutok. Tinitingnan ko na. Ganun siya ng ganun eh. Tinitingnan. Naka-block naman ako. So, willing na kayong matuto? Ready na ba kayo matuto? Yes. Bibigyan ko kayo ng magandang isang kwento. Yan. Sino gusto ng kwento? Hindi ganon. Pag tinatanong kayo ng speakers, sino gusto ng kwento? Yan! Dapat ganon kayo. Sino gusto ng kwento? Yan! Sanayin yung ganyan, ha? Pag ganyan tayo ng ganyan, kahit araw-araw ako mag-training, gaganahan ako. Alam nyo lahat tayo may kwento ng buhay. Yung kinukwento ko sa inyo, experience pa lang yun na nare-reject tayo. No? Yung rejection, ang pinakamasakit na part, minsan hindi na kinakaya ng dibdib natin. Kaya magkukwento muna ako bago ako mag-training. Lahat naman tayo may pangarap, tama mali? Tama. Ako lang yung trainer na umpisa kwento.
magtatapos sa kwento. Ayan. Okay kayo doon? Yes! Merong isang buong pamilya. Summer outing. Grabe, no? Ang init. Nagpunta sa Calapan. Alam mo yung Calapan? Ano meron doon beach? Nag-driving yung ama. Gigil na gigil, makapunta, makapag sila, summer outing. Grabe, sobra. Ito yung malupit. Lahat ng pasikot-sikot na shortcut dinaanan. Grabe, excited. Kasama yung yung pamilya ko, pamilya. 2 anak, tapos mag-asawa. Grabe. Nagmaneho, pinuntahan lahat ng shortcut para makarating na mas maaga sa pupuntahan. Grabe. Ito yung maganda. Dahil sa pasikot-sikot, gusto niya makarating ka agad na maaga. Na aksidente. Sabihin niyo nga, yeah. Dapat ganun ha. Parang ayoko ituloy. Gusto ko ginaganahan ako doon sa mga nanonood eh. Biglang na aksidente. Yeah, dapat ganyan tayo, Anchuet. Ang hindi ko man yan, di yayaman. Ngayon, dahil aksidente, ginabi, walang nakakakita kung paano. May dumaan na mga mobile ngayon, mga polis. Nagtaka ngayon sila, magdidilim na, gumagabi na. Wala nakakita. Nalaglag sa bangin eh. Paglaglag sa bangin, sabi nung isa, pare, hinto tayo! Hinto sila, 2 sila sa sakyan. Mobile, tapos yung isa, parang piyera, na puro polis. Parang may aksidente dito ha. Pinuntahan nila, nakita nila. Ang lalim nito ha. Puntahan mo bro, puntahan mo, ganyan. SPO ganyan, pinapupuntahan. Pinuntahan ngayon. Boss, anong mangyayari dito? Nagbabaan na ngayon lahat ng polis. Alam mo kung ano sabi? Paano natin malalaman to? Dumating tayo dito. Parang wala nakakapansin dito sa nangyari sa pamilya na to. Sabi ngayon ng isang polis sumagot, sabi niya, boss, paano to ati i-report to? Basta kunan nyo. Kinunan. Nag-iisip ngayon yung pinakamataas. Sabi niya, sino kaya ang pwede natin ditong interviewin? Ngayon, pag silip niya sa ilalim ng kotse, nakabaliktad yung kotse. Duguan yung pamilya. Pag tingin niya sa ilalim na gano'n, sabi niya, nagulat siya, nag-isip siya, bakit may unggoy? Sabi niya gano'n, ba't may unggoy? Tapos nilalangaw-langaw na kasi madugo na nga eh. Tapos sabi niya, boss, ano maganda natin gawin? May unggoy. Hindi naman natin alam, ano mali niya unggoy niya. Boss, dati akong mangyan. Gumano? Dating mangyan. Pumunta ngayon doon sa baba. Kakausapin ko yan, sabi niya. Lumapit ngayon yung unggoy. Paglapit ang unggoy. Sumagot yung unggoy. Tinuro, yung bata, sabi niya gano'n, tinuro ng unggoy yung bata. Game daw ng game yung bata. Tapos yung dalaga naman na kapatid, tinuro naman ng unggoy. Sabi niya, istorya niya gano'n. Nakakita niya, sabi niya, nagagalit, nag-aagawan daw sila sa iPad. Sabi ng unggoy, sabi nung magaling sa yung mga mangyan, sabi niya, yung mag-asawa daw, ano daw ang ginagawa? Ang ingay daw ng babae. Iniingayan daw yung lalaki. Tapos nung iniingayan na yung lalaki, sabi niya ganun, yung lalaki, sabi niya, yung unggoy sumagot, nagpapangayan daw yung mag-asawa, kaya pala na-aksidente. Sabi niya, malabo. Kalokohan yan. Nag-isip niya yung mangyan, sabi niya, yung mangyan na polis, sabi niya, sino ba? Sabi niya, sino ba may hawak? Kasi wala, tumilapon na eh. Sino ba may hawak na manibela? Sabi ng unggoy, siya pala nagmamaneho habang nag-aaway yung buong pamilya sa kotse, kaya pala na-aksidente. Nakakita ka na ng unggoy nagmamaneho. Gusto niyo malaman yung lesson? Ano? Gusto niyo malaman yung moral lesson? Ano?
gagawin mo tong negosyo na to, dapat walang unggoy sa tabi mo. Ang masakit kasi, maraming unggoy sa labas. Sila yung nagmamaneho ng buhay mo. Ano mangyayari sa'yo? Ma-accident. Hindi ka talaga kikita. Magkukwit ka talaga. Sisiraan mo pa yung networking sa mga susunod na panahon. Kasi alam mo kung bakit? Konting salita lang sa'yo, nakikinig ka. Tandaan mo, ang may hawak na manibela ng buhay mo, ikaw hindi sila. Kaya magmula ngayon, huwag mo papadrive yung buhay mo sa ibang tao, sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang unggoy. Gumano ka, oh. May moral lesson? Yan. Gusto niyo pa ng kwento? Yan! Puro na lang kayo mukhang kwento. Walang mangyayari sa atin yan. Kailangan natin mag-training. Bibigyan ko kayo ng mga tips. Gusto mong yumaman, tama mali? Oo, ngayon konti lang kayo. Okay lang yan. Baka nga konti ka pa. Kasi kami nung nagsisimula kami dito, dalawa lang kami ni TJ. Yung asawa ko. Hanggang dumating si Leobi. Dumating yung asawa niya. Ayan na, nagdating na sila Ate Kim. Unti-unti lumalaki. Pero marami kaming dinaanan. Ang maganda lang sa amin, ang nag-drive kami, hindi yung unggoy. Ngayon, 16,000 plus na kami lahat. At hindi sa Pilipinas, kasama ang ibang bansa dyan. Kaya ikaw, huwag kang maiinip. Kaya nga, inintrohan kita. Para makuha mo yung pangarap mo, huwag ka nakikinig sa iba. Kanino ka makikinig? Yan. Dito ka makikinig. Ang negosyo natin, simple lang. Laging tatandaan nyo, yan, katulad yung maulan. Mahirap gawin yung negosyo ng maulan, tama mali. Eh nung mainit, mahirap din. Kaya hindi ka nagpupunta eh. Mapa maulan, mapa mainit, wala ka dito eh. Nabubuking ka eh. Bakit? Walang mainit, walang baha-baha. Kasi marami mga Pilipino, ganun lagi, mainit eh. Saka na ako mag-i-invite. Saka na ako pupunta sa office. Eh ngayon, humanda ka, tag-ulan na. May dahilan ka pa kaya? Kaya nga maraming unsuccessful. Kasi nagiging rason nila yung mga bagay-bagay na alam naman nila na mas lalo nila dapat gawin yung negosyo. Lalo na, masakit yun pakinggan. Pagka inabsorb mo ng tama, parang ganito, kaya nga dapat magkaroon ka ng sasakyan eh. Kaya ka lang naman naiinitan, wala kang sasakyan. Kaya ka lang parang feeling mo, sa tingin ng sa labas, sa tingin ng iba, sa labas to na parang maarte ka pa talaga. Dapat mawala yung mga bagay na yun. Kasi pag nagpapayaman ka, walang maarting yumaman. Pag mainit, ayaw. Pag umuulan, ayaw. Ano ba gusto mo? Saan ka pa pwede? Para makarelate naman kami sa'yo. So ano point ko? Para gawin mo ng tama pa lalo si IM Worldwide. Dahil sure ako lalabas ang resulta mo. Okay? Actually, hindi yan ang topic ko eh. IM lang ang topic ko eh. I is you. Hindi. Sige lang. Ano, may order ka? Tapos ba? Yan lang, sagutin mo lang muna. Ang lakas ng ringing tone mo eh. Sagutin mo lang yan. Sagutin mo lang yan. Baka tayo pa nakaka-store ko. Maligalig ang audience kahit iilan lang. Pero ito, September, mamumutakte ang cheque mo. Kaya ka nga nakaupo ngayon dyan, hindi yan yung pagkakataon lang. O tinatawag na parang lahat sige lahat hintay ka ba namin? Ano mo lang, silent mo na lang Mas maganda lang naiintindihan mo, habang ginagawa mo yung negosyo, nararamdaman mo na yayaman ka. Yes! Oh, di ba nagkwento ako? Sabi ko, huwag mong ipapadrive yung iyong manibela sa iba. Tama? Okay ka na, te? Ito malakas kumita to. Magpa-burger ka nga minsan. Lagi ito nakapila dyan. Oh, di ba? Lahat ba kayo nakatingin na ng cheque? Taas, amin lang tayo. Sino yung tsumeke na taas kamay? Kahit maliit lang. Halos lahat naman pala. Yung hindi pa tsumeke, taas kamay. Hindi pa tsumeke. Bakit? Ilang buwan na ba ate, tita? 5 months pa. Hindi pa tsumeke. Bakit di mo pa ginagawa yung IM? Ginagawa naman. Nare-reject? Nare-reject. Okay lang yan. Ganun talaga. Sino pa yung ginagawa? Wala pa cheque. Ilang buwan natin? 1 month. Ba't di pa cheque?
Nagtatrabaho? Hindi, aminin. Nagtatrabaho? May negosyo? Hindi po. Wala po. Araw-araw ka na ba dito? Opo, pag-team din. Ano team? Ay, kailangan barkan po ako. Ay, ang nga pala. Si Kat, saka si Roland pala. Pero Oo, bago pa lang. Sino pa? Sino pa yung wala pang cheque? Para chumeki kayo. Yung pag-uusapan natin, mag-create ng cheque kasi. Taas ang kamay yung wala pang cheque. Kasi ate, nagigigil to kanina. Ilang buwan ka na dito? Kasi hindi pa ako bumaba, tumatay ka na. Tae. Kasi lahat daw nang hindi sumali, tae. Walang suporta. Pero okay lang yan. Ilang buwan ate? Isang buwan. Anong team? Ay, walang problema. Ang gagaling ng team niya. Makinig ka lang ate. Pero mamagan, madadaanan lahat yan. No? Madadaanan lahat. Alam niyo, sa pagiging successful no, sa labas, minsan ang hirap natin ma-imagine kung ano yung mga dinaanan nila. Minsan tayo pa yung tingnan nyo dito sa loob ng office na lang, huwag na tayong lumayo yung ibang field, kung ano man yan. Yung networking, I am worldwide. Ang dami ng kumita dito, magugulat ka, meron dito, barker, di ba? Di ba? Yung ganun, dating nagtitinda lang sa tabi-tabi, sa gilid-gilid. Ba't ngayon nagbago buhay? Bakit kaya ngayon na ganun? Siguro nagtiis, hindi nakinig. Yung mga bagay na meron na sila ngayon, kaka-attend nila ng training kasi yun. yes. Alam niyo ba kung bakit ganun kami katibay? Sabi ko nga sa iyo, mawala ka dito, tuloy kami. Huminto ka, tuloy kami. Kasi kaya kami naging ganun na. At nakatikim na nga ng kita. Kasi nga, kaka-attend namin ng training. Pagka naging habit mo na yun, naging ugali mo na yun, attend ka ng attend kahit sino yung speaker. Kasi kami, halimbawa, magsasalita dito yung dating magkakandila. Nagtitinda sa palengke. Abay, makikinig ako doon. Kasi may mapupulot ako doon. Dapat yung technical, habang ginagawa mo yung negosyo, meron ka nung ganong kaisipan. Hindi pa pwedeng hindi mo pakikinggan. Kahit pa mas maganda pinag-aralan mo, kung siya naman yung naka-Lamborghini, hindi ka makikinig. Tama, mali? Kanina nga, tita, asan na yung mga kasama mo? Ang galing, no? Kaka-advise ko lang kanina. Sabi ko, magte-training na tayo. Meron kayong Zoom. May Zoom kayo. Bulacan pa. Baha ngayon dun, Umuulan, Malamang yung mag-backstroke yun, pabalik dito. Anyways, kasi maganda, nag-a-advise ako kanina. Nagulat ako, wala na. No? Yun yung mga kailangan maintindihan natin. Siguro nga, may meeting sila. Ngayon, ang importante, ikaw na lang dito, matuto ka. Kasi pwedeng narinig mo na yung training sa ibang trainer, pero baka mamaya ayaw na mag-sink in ura-urada o yung very fast. Kasi nga, meron kang hinahanap na mga salita. Sana yung mga lalabas sa bibig ko, tulungan nyo din ako, mag-response kayo. Okay? Para mas may matutunan kayo. Kasi ang topic every Monday, mostly, itong makikita nyo rin ngayon. Pero dadagdagan natin para mas makadagdag sa kaisipan ninyo. Sabi nyo, gusto nyo maging successful. Yes! Sino kaya ang gusto talaga maging successful? Taas ka man. Yes, bakit natin lahat? Lahat naman tayo hindi pinanganak na mayaman. Yes. Nakahubad ka nung pinanganak ka. Ngayon, kung meron kang gintong kutsara, tinidor na kagad, swerte mo. Yun yung mga anak mayaman talaga. Ako, hindi ako mayaman. Sakto lang. Nakakakain kami. Di ba? Minsan, walang merienda. Kaya siguro, nagkaroon, foundation yun Yung kinalakihan mo, depende. Kasi iba, kaya hindi pa sila komportable gawin yung I am worldwide. Lumaki ng meron Ito yung naman pinag-uusapan lang. No? Kaya kung ikaw ay lumaki na may kutsara tinidor na ginto, swerte mo. Kaya lang, marami kasing ganon, mayaman, bigla naghirap. Yes. Di ba mas maganda yung ganon lang yung buhay mo? Yan lang. Yan lang. Hanggang sa nagkakaedad ka, lumilipad ka na. Tama? Yes. Tama? Yes. Hindi naman yung ganon. Ang hirap nun yung mayaman kayo, tapos nawala yung magulang mo, nawalan kayo. Tapos di mo alam, di ka naturuan. Wala nga. Kaya nakakalungkot yun, Yung may batang namatay. 2 years old, di ba? Naimpit ng Pero baka mamaya yun ang gawin mong dahilan. Ayoko magkakotse, baka magkaganon kami. Baka na yung ikaw na yung nakakagawa ng dahilan na ganon. Sana hindi naman. Bakit hindi mangyayari yun sa'yo? Kaya ka nga nasa IM, magpapayaman ka pa Yes. Yes. Tama? Yung mga yun, mayayaman na yun. Mayaman yun Yun ang aksidente. Grabe, no? Okay, ganito tayo. Gawin mong masigasig ka sa negosyo. Ano yun? Yung maging healthy ka.
Kaya ka lang naman hindi nagiging healthy, kaya hindi ka pa katulad namin. Kasi nga, kulang ka pa sa training. Kailangan mo lang magdesisyon. Gusto mo na ba talaga yumaman? Kayo ba na itanong nyo na sa sarili nyo, gusto ko na yumaman talaga eh. Para marami akong matulungan, saka hindi lang para mabili yung gusto ko, para mga kapatid ko matulungan ko. Lahat yan, di ba? Makabili ng bahay. Lahat yan, magkaroon ng ipon. Tama? Yes. Pero yan, naglalaho lahat yan kapag kulang ka sa kaalaman. Naglalaps yun eh, kumbaga natutunaw yun eh. Kaya hindi ka tumutuloy. Di ba? Di ba? Ang maraming beses mo na napakinggan yung salitang aralin mo yung negosyo. Pero hindi mo pa inaaral. Ang sabi, gumawa ka ng prospect list, wala kang prospect list hanggang ngayon. Ang sabi, aralin mo yung barley kung paano kinukwento. Ang sabi, idaldal mo araw-araw yung barley, pero lahat ng mga bagay na hindi mo ginagawa. Hindi ko sinasabing ikaw. Baka yung katabi mo. Di ba? Hindi ko sinasabing ikaw. Pero ano point ko, yun yung mga basic para magawa mo ng tama yung negosyo, pero hindi natin nasusunod. Nung pagsali mo, ang sabi kagad sa iyo mag-invite. Pero hindi ka naman tinuruan mag-invite. Ang sabi, gamitin mo yung barley. 3 buwan na, hanggang ngayon, ayaw mo patikman yung barley. Ikaw pa yung member, ikaw pa yung takot tumikim kung ano lasa. Kaya minsan pag tinanong ko ano lasa ng barley, basta siya, ano to eh. Puro ka basta. Tama? Sino nagte-take ng barley everyday? Oo. Gigil na gigil sa negosyo. Kapag may malalaking event, nakakabaliw. Tama? Sa experience namin nila Mentor TJ, nila Mentor Yobi, 4 na ang nanalo sa amin doon sa Parapol. 4 na member namin. Ibig sabihin, nagpa-purchase kami ng 3,000 every first week of the month. Yun yung Project 001. Bakit nanalo kaya? Bakit nanalo? Bumili. Ikaw, ang tagal mo ng member, ayaw mo pa rin bumili. Gusto mong manalo. Kaya pag may event, hindi ko alam ba't ka humihiyaw dun eh. Pag may mic dun, i-interviewin kita. Nag-purchase ka ba? Ay, kailangan pala yun. Lahat ng nananalo dun, bumibili. Eh hanggang ngayon. Di ba? Isipin mo, nag-i-introduce ka ng business. Ang ganda ng barley namin, tapos ubo ka naman ng ubo. Para ka may TV. Basta maganda yung basta, di ba? Tapos yung itsura mo pa, mukha ka may sakit. Dapat dito laging nakangiti. Tama mali? Tama. Yeah, sabi mo sa katabi mo, ngiti naman dyan. Ngiti naman yan. Kasi bakit? Kailangan ginagawa mo yung negosyo ng masaya. Tingnan mo, isa-isayin natin. Sumali ka, hindi ka naturuan. Magpaliwanag man ng barley, hindi mo alam. Ay, kailangan pala yung 3,000. Bibili ka lang naman para paggamit mo. At pagkatapos mo magamit, yung iba, benta mo. Di healthy ka na, kumita ka pa. Kasali ka pa doon sa raffle. Eh baka mamaya sa susunod na event natin, gaganyan-ganyan ka, malapit na. Suki yung team namin dito, laging may nananalo. Magkano yung huling nanalo sa atin, Mentor Yobi? 3.1 million. Ano kaya ginawa nun? Bumili! Pero ikaw, ang tagal mo na member, ayaw mo pa rin bumili. Ayaw magtimpla. Nahihiyang ipakita sa Facebook na nagtitimpla siya. Yun yung masakit eh. Yung Facebook, gamit na gamit yun ng ibang tao. Gayahin mo. Alam niyo, sa totoo lang, kung hanggang ngayon nahihiya ka i-post yung ating negosyo, matatagalan ka dito. Matatagalan ka. Kung ano-ano pinopost mo dyan, yung mga nag-aaway ng aso, lahat ng road trips, inano sa'yo, di ba? Pati ulam, tuwing kakain kayo, kuha ka ng kuho. I-post mo negosyo mo. Mapag-iiwanan ka. Di ba? Tingnan mo yung Facebook mo. Kasi ito ini-step by step ko ang lahat ng tao may cellphone. Lahat na nag-IM worldwide na kumikita, nagpo-post. Nag-i-invite. Pinopost niya, may maliit o malaki ang benta niya, pinopost niya. Ikaw ba nakapag-post ka na? Hanggang ngayon, hindi pa rin. Tumatagal. Nung dumami na hindi sumali sa iyo, andyan na, binaliktad mo na yung pangalan mo, ginawa mo ng Japanese character yung pangalan mo. Ikaw na yung nahiya eh. Hindi, sa totoo lang, hindi marunong gumamit ng Facebook, nagbabayad ka pa naman din ng data. Di ba? Di ba? Maraming beses kang na-reject, sabi mo. Kaya ka lang naman mare-reject. Katitingin ng mga kaibigan mo sa Facebook mo.
hindi nila nakikita na tuloy-tuloy ka. Porque hindi ka nakapagpasali, hindi ka na tumuloy mag-post. Yun ang nangyayari. Sino nanalo? Sino nanalo? Yung unggoy. Unggoy ka ba? Oh, hindi pala eh. Kaya huwag mo ipadrive sa unggoy yung pangarap mo. Dahil Yes. darating ang time, pag sila nag-drive, mamamatay ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Tama, mali? Tama? Ang hirap pag sila na nag-drive. Hindi na nga sumali sa'yo, siniraan ka pa, ikaw naman, oh, matama siya, no? Dumarating pa yung point siya, pa tama. Kaya kung ako sa inyo, para na maging maganda yung Pasko na darating sa inyo, ngayon pa lang tumodo ka na. Okay, ano yung mga basic na sinasabi ko? Gamitin mo ng tama Facebook mo, ha? I-post mo ng i-post. Bayaan mo mga magka-sore eyes yung mata niya kakatingin sa Barbie mo. Oo, hanggang lumuha mata niya. Huwag kang mahiya paulit-ulit mag-invite. Bakit? Yung tao mong in-invite na yon, kahit ginalingan mo, baka hindi mo lang na-timingan. After 3 months, after 6 months, pwede mong balikan, kamustahin mo. Baka doon, matimingan mo siya, walang-wala na siyang pera. Tapos ikaw, tuloy-tuloy ka ng post. Eh maganda, habang nagpo-post ka, nakakabenta ka naman. May sumasali. Ibig sabihin, kaya nga dapat lahat tayo, everyday, ginagalingan natin. Nadidevelop ka. Tama? Importante kasi yun eh. Yung pagpunta-punta mo ng office, foundation para sa iyo yun. Ano yun? Marami ka nakakausap dito. Na-educate ka. Nakakarinig ka ng mga kanya-kanyang kwento. Importante yun. Kesa nasa bahay ka. Ano meron sa bahay? Nakahiga ka. Nagkapamilya na yung 2 butiki. Nagkaanak na 3, kakapanood mo. Bakit? Walang pera sa loob ng bahay. Uulitin ko ha. Walang pera sa loob ng bahay. Ang pera nasa kalye. Lalabas ka. Kaya kailangan mo magbenta, mag-invite at pumunta ng office. Uulitin ko, kailangan mo magbenta, maliban doon sa pagpopromote mo sa FB, magbenta, tumausap, at pumunta ng office. 3 lang yun. Tingin ko aasenso ka. Kasi kung lagi ka nasa bahay, walang mangyayari. Walang yumaman na nasa loob ng bahay. Ito ginagawa mo, IM eh. Di ba? Minsan nanonood ka sa live, tapos makikita mo puro mukha namin. Eh lagi kami nandito. Kasi nga, naabisuhan kami, na-advisean kami. Kung gusto mong yumaman, dapat nasa kalye ka. Walang pera sa loob ng bahay, ulitin ko. Nakakatakot yan pagka lagi ka na nakatambay sa loob ng bahay. Hindi malayo ka pa sa pagyaman. Tama? Ngayon, magbibigay lang ako ng isang tip na very important bago ko i-click yung ating training. Kasi marami pa rin hanggang ngayon hindi marunong magpaliwanag. Ano ba talaga yung tamang good start na matatawag sa negosyo? Tuturuan ko kayo. Number 1 advice ko sa inyo, ngayon pa lang mag-decide ka na. Gusto mo yumaman eh. Kasi nag-decision ka nga, pero nung na-reject ka, ano-ano ka dyan, umaalma-alma ka dyan. Eh, di ba, dahil mahina pa yung puso mo sa ganito, konting salita lang sa'yo, ichinismis ka lang, kasi nagpipin ka ng barley, parang tanga. Di ikaw ngayon, parang ka nag-iisip, parang ka nanging tanga. Hindi kinakaya ng dibdib mo. Bakit? Hindi ka pa kasi aral. Pero ang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, ano tawag doon? Nai-immune ka. Nai-immune ka. Gusto niyo sample? Gusto niyo sample? Yes. Nai-immune ka na habang ginagawa mo, nasasarapan ka pa. Ganon itong negosyo na to. Walang yes, tuloy mo yan. Walang pagkakaiba sa sugat. Sino yung nagkaroon dito ng bakokang, yung nagkaroon na sugat? Bakokang tawag doon eh, malaki. Bibigyan ko ngayon ng sample. Nung na-aksidente ka, nasaktan ka eh. Nagkasugat ka dito. Kung saan man yan. Kung saan man yan. Kung sa paa man yan. Sugat. Madaling gumaling? Matagal. Naiinip ka, tama mali. Minsan lumalaki. Diabetic. Hindi dahil diabetic. Yung sugat, lumalaki dahil napabayaan. Pakinig kayo.
Kung nagkasugat ka, alam mo to. Sa sobrang inip mo, tinitignan mo lagi, tama mali. Tama. Kung nagnananat, dumudugo ba yan o kung ano. Minsan naiinis ka, sakit. Tama mali. Ganon din ang networking. Habang ginagawa mo tumatagal, nasasaktan ka, naiinip ka. Pero ano gagawin mo? Di ba yung iba, pag may sugat na ganyan, kinakamot-kamot mo pa yung gilid. Pakinggan mo, kinakamot-kamot mo, ginaganyan-ganyan mo, medyo kakamuti mo na mali. Tama mali? Gumagaan yung pakiramdam mo pag kinakamot mo, tama mali? Umiinom ka ng penicillin, tinatapala mo na kung ano ng dahon, yung penicillin dinurog mo, tapos itinapal mo ganyan. Pero ito na yung maganda, dahil ginagawa mo na ng tama para gumaling. Yung sugat, kinakamot-kamot mo yung gilid, nakikiliti ka, minsan nakakatulog ka, nahihimas-masan ka, nagiging magaan yung pakiramdam mo na hindi mo alam, ikaw din pala yung makakapagpagaling. After 2 months, kinakamot mo ulit. Minsan natamaan mo pa, ayan na naman, sugatan na naman. Pero minsan naman nanonood ka ng TV, ginaganyan-ganyan mo, binibilog-bilog mo yung kamay mo. Ang sarap tama? Dapat pag ginagawa mo yung networking, ikaw pa rin talaga magpapagaling sa'yo. Kamot-kamutin mo yung mga bagay na sumasakit sa'yo. Pero lagi mo tatandaan na sugat hindi iba ang makakapagpagaling. Ikaw ba din? Yes. Wala namang iba nakapagpagaling na sugat mo eh. Ikaw din eh. Ito masarap. Pag maliit na, ay malapit na malapit. Sarap. Kamutin mo nga. Ay, nakakabili ka, di ba? Ikaw na naman kakamot siya. Andiyan yung pag nagugupit ka ng kuko, tutulisan mo pa. Tapos, di ba? Alam mo yung pagkamot na yun, ikaw yun eh. Kaka-attend mo ng training. Gumagaan pakiramdam mo. Sa loob ng bahay, puro negative. Doon lumalala. At namamaga ang sugat mo. Eh kung dadalhin mo lagi dito yan, kakamutin natin. Gagaling yan. Di ka magtataka, bukas makalawa, pare-pareho na tayo. Yes. Kung paano mag-isip, walang ibang kakamot ng sugat mo, kami pa rin. Swerte mo kami, tagakamot eh. Pagka yung nagdikit na, ito na yung naglangib na. Hinihilot-hilot mo na eh. Sarap nakikita mo na may made na no, yung balat mo ulit. Kapag nagne-networking ka, ganun na nararanasan mo. Kaya ngayon pa lang para wag lumala, pakamot mo sa amin. Pero mag-desisyon ka. Ano yung desisyon? Napaka-importante ng desisyon eh. Once na nag-decide ka sa buhay mo, walang hindi makakakuha ng pangarap. Bakit ko yan sinabi sa inyo? Bakit ko yan nasabi sa inyo? Yan ang naranasan namin sa labas. Pinagtawanan kami. Sinugatan yung damdamin mo. Pinagkalat ka. Kaya lalapit dyan. Ano kayo ipipiramidin kayo niya? Kung ano-ano mga sasabihin nila. Pero kakapunta sa office, nagagamot yung sugat. Kaya pag ikaw na negative ka, punta ka kagad sa office. Yes. Dahil yung pinakamasarap na pangkamot nandito. Yes. At pag yan, na-made na yan, uulitin ko ha. Hindi ka na uli masusugatan. Alam na nasugatan ka dyan. Nung gumaling, diyan ka uli na sugatan. Hindi ka na masusugatan. Yes. Dahil yung paghilom nun, doon na umpisa ng tagumpay mo. Yes. Yun yung nagpapatibay sa iyo. Ang sakit eh. Habang ginagawa mo yung negosyo, nag-decide na ako. Hindi, basta kahit pagtawanan pa nila ako, yayaman ako. Basta, di ako tutuloy ako. Pero yun yung importante. Sa sarili mo, alam mong tutuloy ka. Yes. May advice ako sa inyo. Yung magic word, huwag mo yung sasabihin. Gusto niyo malaman ano yung magic word? Ano? Ang hina. Yung iba, di nakikinig. Gusto niyo malaman kung ano yung magic word? Ano? Yan. Importante ito. Konti lang tayo. Konti lang nakakarinig. Sayang iba, hindi narinig to. Yung Sorry iba, sila. quit na. At least ikaw, hindi ka magkukwit. Yes. Hindi ka magkukwit pag narinig mo to. Wag na wag sasabihin ng bibig mo yung sasabihin mo. Basta apply, hindi ako magkukwit. Alisin mo yung salitang yun. Wag na kayong magsalita ng gano'n, ha? Kabahan ka pag nagsalita yung bibig mo ng gano'n. Basta tuloy ako sa pangarap ko. Ako pa, hindi ako nagkukwit, no? What? Magic word yun. Pag sinabi mo yun, magkukwit ka rin.
Ang dami kong kilala na ganyan, basta huwag ka magalit sa akin, tulungan mo ako, paano mo talaga? Ano may sinasakal-sakal ka pa, hinihila yung mga damit mo. Basta promise ko di ako magkukwit. Wala na ngayon. Tatrabaho. Ang dami ko na encounter na ganyan. Kahit sa Zoom pa lang eh. Promise. Ang daming text sa'yo. Grabe, hahataw ako. Wala akong pakialam sa mga may ayaw. Bandang huli, isa na siya sa umaayaw. Kaya huwag niyo sasabihin yung word na yun. Nakakatakot yun. Humataw ka, dumiretso ka, kung nasusugatan ka, magpakamot ka. Dito ang kamutan, wala sa loob ng bahay. Kaya kita tutulungan mag-decide kasi alam mo kung bakit. Ang dami namin kilala na ganito ang buhay talaga dati. Ngayon, ang ganda na ng buhay. Na-amaze ako kaya, no? Sito, naka-bumblebee ngayon, ito orange. Raymond? Rain. Di ba nung nagsisimula tayo ng Tolyobi, wala pa, nakamotor lang. Nakita kami nung nakaraang linggo, naka-LV na sapatos, nakamamahaling relos. Ibang klase, amazing talaga yung kumpanya natin. Nanlalagkit! Nakamotor eh. Pero ngayon, fresh na fresh. Sinabi ko nga sa kanya, Idol, ibang-iba ka na ngayon. Tandaan mo to, magbabago pa yung itsura mo. Siya nga nagbago eh. Fresh na fresh siya ngayon. Bakit? Nakababad sa aircon ng bumblebee niya eh. Di ba? Di ba? Magugulat kayo ba yung itsura niya? Hindi na siya. Kahit sabihin niya, dati po akong barker. Hindi mo na siya mapagkama ng barker eh. Yes. Tapos mapula pa yung labi. Oo, kasi nga nagbago. Siyempre sa kinakain, kung ano man yung mga ina-apply niya. Pag-uwi ka talaga ng IM eh. Yes. Oo naman. Obviously, ang top 1 and top 2 natin, meron silang before and after. Yes. Nakaka-amaze. Tama? Kaya huwag mong ismulin yung sarili mo. Magbabago pa yung mukha na yan. Yes. Babae, magiging Maria Rivera ka dito. Di ba? Lalaki, magiging Daniel Padilla ka dito. Kala ko si Ding Dong. Kasi bakit? Kapag may ganun ka, karapatan mo, kahit saan ka pa, magpunta. Yes. Magsawa ka, pag kumita ka 200,000, linggo-linggo, di na kibelo ka lagi. Walang makikialam sa'yo. Babaguhin pa yung itsura mo. Yung buhok mo na buwag-wag. Akala mo panghuli ng mga tutubi dyan. Diba? Magbabago pa yan. Yung skin mo na yan, huwag mo ismali yan. Magbabago pa yan. Yung ilong mo na pango na yan. Magbabago yan. Magbabago yan. 200,000, di ba kuya? Linggo-linggo. Hindi magbago itsura mo. Tapos wala pang makikialam sa'yo. Ang pinakamasakit na part lang na habang ginagawa mo yung journey mo sa ganito, may pagtitiisan ka lang naman. Kaya kung ako sa'yo, tulungan na kita mag-decide. Bakit? Ang dami na nating ini-interview. Hindi lang kayo ha. Di ba kanina, nagtanong ako kanina, 20 years, ano meron? Wala. Uulitin mo na naman yan. Kapag ang tao hindi marunong magdesisyon sa buhay niya, malabo niya makuha pangarap niya. Yes. Burahin mo, kalokohan. Actually, lahat kayo nakatikim na ng income pagbebenta pa lang. Yes. Nakailang Give Me 5 ka na rin yata. Nakailang Just For You ka na. Tapos, saka ka pa hindi tutuloy. Saka ka pa makikinig sa iba. Hatawin mo na. Di ba? Minsan, pupunta-punta tayo, gutom. Di ba? Minsan, wala tayong pamasahe. Okay lang. Basta magbenta ka ng product, di mangyayari sa iyo yun. Kaya yung minsan nakakaranas ng ganon, binabagyo ang buhay nila, yun ang nakakalungkot. Ayaw kasi nilang magdesisyon. Ang importante sa tao, yung magdesisyon. Kapag hindi ka nagdesisyon, suffering ang buhay mo talaga. Ang dami ko nga kakilala, magaling sa ganito eh. Dahil nag-pandemic, hindi na ganito. Nahinto ngayon sila. Nahinto. Ayaw na ngayon magsimula. Okay lang, basta ako tuloy ako. Magsisimula ako. Nakapagsimula kami. O di ngayon, kumikita na.
Kasi sa lahat ng bagay na gagawin mo, may proseso. Yung ang umaga na pagising mo, nagde-decide ka kung anong oras kaya hihigop ng kape o ng barley para uminom. Nagde-decide ka anong susuotin mong damit. Nagde-decide ka anong oras ka aalis. Ganun ka-importante yung desisyon. Kaya yung iba, ayaw maligo, yun ang desisyon niya. Ayaw umalis ng bahay, yun ang desisyon niya. May pera wala? Wala. Nasa loob ka ng bahay eh. Alam mo lahat ng mayayaman, alam mo yung salitang yon na ang pera nasa kalye. Kaya kung ako sa'yo, matuto ka maglalabas. Marites ka na rin lang ng marites eh. Ang imarites mo yung negosyo. Lahat tayo ganun, lalaki, babae. Lalabas ka, naghahanap ka ng kausap. Alam mo, ang hirap. Naranasan na natin yung pandemic eh, walang labasan ng bahay. Kulang na lang kausapin ko yung mga pader eh. Kasi bakit? Wala kaming ginawa. Kayo rin, siguro gano'n. Linis na linis ang bahay, malinis naman. Kulang na lang, linisin mo yung pati yung kapitbahay eh, no? Linis na yung bahay nyo. May mga kaibigan ako gano'n. Kamusta kayo dyan ng pandemic? Malinis ba? Lilinisin ko, wala akong magawa dito. Di ba? Pero yung buhay na gagawin mo, na nag-aantay sa'yo, ngayon palang gawin mo na. Kasi bakit? Kailan mo gagawin? Pag wala na yung mga nagmamahal sa'yo o yung mahal mo, na gustong makita yung pag-asenso mo. Kaya hindi nangyayari. Kaya kung ako sa iyo, advice ko sa iyo, hanggat buhay pa nanay tatay mo, makita nilang asensado ka. Yun yung pinakamasarap. Ang pangit, pipikit yung mga yan, tumatanda yung mga yan, tapos hindi nakita successful ka. Kaya yung mga iba, tumatagal ang buhay, kahit may sakit, kasi ayaw nilang iwan yung anak nila ng pagpikit nila, alam na nila yung future ng anak nila. Kaya naman yan minsan pipikit na, nawawala na sila, papaalam na. Kasi alam na nila yung magandang buhay na haharapin ng anak nila. Ganun yun. Kaya minsan tumatagal pa yung may mga sakit eh. Eh kaya lang ikaw, syempre teka may iba ko, sino yung may nanay pa dito, taas kamay? Madami pa kayo. Kami ng asawa ko, ulila na kami. Wala na. Hindi pa naman ako 65 ah. Kayong ano dyan? Kayo magulo. Sino yung may tatay pa? Hanggat andyan ang nanay at tatay nyo, tumodo ka sa ginagawa mo, magdesisyon ka, tutulungan ka ng negosyong to. Ngayon, nagsasalita ako, tutulungan lang kita, baka makadagdag ako sa iyo. Bakit? Hanggat malakas sila, maipasyal mo sila. Maabutan mo man lang kahit na 50,000. Kung tanda mo lang yan, hindi ka pa lang nakapag-abot kahit na 10,000. Maranasan nila yun. Ang swerte natin, IM eh. Kaya lang, paano kami magdidesisyon niya, Mentor Drex? Meron kami gustong marinig sa iyo na training, iba yung sinasabi mo. Tinutulungan ko lang si Yobi naman. Maawa ka pa, Yobi. Tinutulungan lang kita magdesisyon. Kasi baka hindi mo hinahataw araw-araw kami, gigil na gigil. Batangas nga kami. Sino dito may kilala sa Batangas? Hindi ka humahataw, kukunin namin kamag-anak mo. Kami magbabatangas sa Biyernes. Andun kami sa Friday, andun kami sa Batangas, di pa. Kaya kung gusto mo sumabay at babagal-bagal ka, makuha namin lahat ng kamag-anak nyo. Iiyak ka dyan pag napakita. Alam mo ba, meron akong downline na lumang-luma na, nakuha ni Liobi. Nakakatuwa, hindi. Nakakatuwa kasi hindi ko naman alam ang FB niya eh. Pero nagulat ako, inactive na yun, ayaw na. Ngayon nakuha niya, gigil na gigil. No? Nakakatuwa eh. Masaya nga kami, nakikita na. Ngayon, gigil na gigil. Walang may ayaw sa networking. Ang ganda ng IM eh. Punta tayo doon, Yok, sa Cebu. Puntahan natin yan. Parang kilala ko yung dumadating. Si ate, bagong ligo. Ano, sinuong mo yung ulan? May kasama ko sumasayaw yan. Natututo? Yes. Nakapag-decide? Yes. Bakit? Sino gusto mo mag-decide dun? Ibang tao? Iba dapat ikaw? Yes. Tandaan mo kung anong pagkatao mo ngayon, decision mo na yan in the past. Kung bakit ka ganyan, mag-isip, decision mo yan na makinig na makinig sa iba. Pero kung successful ka, nakatikim ka, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat buhay nanay tatay nyo, maabutan nyo man lang. Di ba? Mauwa yan, 50 mil. Shopping ka ma. Kakaawa ka naman.
adobo ka na lang maghapon. Palit kang damit, mahal. Nakadami naman ito. Ubusin mo yan. Magagalit ako sa iyo, ma, pag di mo naubos yan. Next week kasi bibigyan kita uli eh. Yun, no? Di ba? Yun yung maganda mapakinggan ng nanay mo. Kasi bakit? Tumatanda na yan eh. Dapat naipasyal mo na yan sa magagandang lugar. Eh lalo na tayo, may anak. Ako, pangarap ko, lagi kami maglibot. Pangarap ko yun, hanggang tumanda. Yun, nakakalibot kami, gusto kang puntahan, napuntahan mo pa rin. Di ba? Tumatanda ka na, malabon lang inabot mo. Di ba? Dapat madala mo sila step by step, mapunta muna kayo ng Boracay, susunod Singapore, Hong Kong, di ba? Tapos Japan tayo. Di ba? Dapat ganun, bakit? Bakit di tayo magkukwentuhan ng ganito kwentuhan? Ang kitaan dito, napakalaki. Huwag mong liitan yung pangarap mo. Ang magpapalaki niyan, ikaw din. Ang nagpapaliit yan, ikaw din. Tama? Eh, libre ang kotse. Libre alahas, libre bahay. Hindi ka na sasabik. Lahat ng tao, ang ganda ng system ng kumpanya eh. Yung very challenging, kasi kaya nga tayo may recognition eh. Diba? Sabi, mag-sapphire. Hindi ka excited. Ikaw lang ang hindi makarelate. Alam mo kung bakit? Di ba yung recognition, para yun sa effort mo, sa galing mo, na talagang minomotivate ka, di ba? Di ba? Gusto niyo sample yung mga bata? Nakita ko yung anak ko, nag-chat-chat. Oy, ano yan? Ano yung RG na yan? May RG sila group. O yun o. Ano tawag doon? Rank game. Ranking games. Anak ng tinapay. Bata yun ha. Yung anak ko gano'n yung daliri. Isa ka, hinuhuli ko yung kamay. Bata pa lang, may ranking games na yung mind niya. Ganon din naman ang IM. Kaya kailangan mong kunin yung ranking. Eh kaso, hindi ka gigil. Ang hinahanap mong laro, patintero. Nung araw pa yan eh. Dito sa IM, kailangan mo mag-rank. Yes. Yun ang kalakaran ngayon. Di ba yung mga bata ngayon, mga gamer? RG, anak, sa ranking game to pa. Ang tanongin yan. May ranking eh. Tapos dito, kaya nga ginawa ng IM eh, ranking eh. Tapos ayaw mo mag-sapphire. Paano ba kasi makuha? Sila nga, may goal sila eh. Pakinggan nyo ako ha. Sila nga mga bata, may goal eh. Tapos ikaw wala. Bakit? Fulfillment sa kanila yung pagka tumataas yung rank nila, feeling nila, high ano sila, cloud 9 sila. Tama ba ako, DJ? Si DJ, mga gamer kasi ito eh. Di ba? Di ba? Cloud 9. Grabe, ito na rank ko ngayon, bro. Ganun eh, no? Eh, ikaw, ano na rank mo? Ganun dapat tayo habang ginagawa IM. Tama? Yes. Tama? Binibigyan ko kayo ng, pinagko-connect nyo sana ha. Yung IM, ganun talaga. Eh, kaya lang, hanggang ngayon, hindi ka pa makapag-decide. May iba ko, one last, bago tayo mag-start. Ganun ngayon pala akong ginaganahan. Ngayon pala akong ginaganahan, okay? Mabilis lang to, mabilis lang. Pakinggan niyo po ako ha. Sino po yung ginagawa yung IM, tapos nagtatrabaho pa? Para mapag-quit ko na sa trabaho. O biglang bumaba ang kamay. Yung sinasabi ko, hindi. Huwag kayo matakot. Nagtatrabaho, huwag mahiya. Pero ginagawa IM. Okay lang yan, normal yan. Pero lagi niyong tatandaan, mapag-iiwanan kayo sa IM. Gawin ninyong seryoso. Walang ibang tutulong sa inyo. Ikaw ang magdi-decide. Yung desisyon, yun din yung magpapahamak sa iyo. Paano yun? Okay ka naman sa trabaho, may sweldo, walang problema. Pero yung iba na pag-iiwanan kayo, iba kumikita na. Magugulat ka, nakadalawang kotse na, nakatatlong kotse na. Yung desisyon mo ang nagdala pa rin sa iyo. Parang hindi makuha yun eh. Wala kang sisisihin ibang tao dun. Kaya kung ako sa iyo, first tip na binigay ko sa iyo, huwag mong ipadrive yung buhay mo habang ginagawa mo. Pangalawa, aralin mo na kagad yung negosyo. Kasi pag hindi mo inaral, wala magbibigay sa iyo dito. Lagi ka na lang parang pusong mamon dyan. Ang training kasi, patitibayin yung dibdib mo. Eh kasi nung na-train kami, ganyan din kami. Konting ano lang, sumasama loob namin. Yung na-reject ka, unti-unti, nadidevelop ka, parang nagigigil ka, gusto mong lalong tumuloy,
Pag may ganun tao no? Yung, okay lang ako ma-reject, basta tuloy pa rin ako, di ba? Ganon, yung iba naman, sinasabi lang yun, pero bukas makalawa, quit na rin. Kasi naaburido na siya, nadismaya. Para hindi mangyari sa iyo yung mga bagay na yun, aral-aral, araw-araw. Sa isang bagay na pinapaintindi ko sa inyo, kailangan gamutin ninyo yung sugat na nararamdaman nyo ngayon. Kami, nandito lang kami tatayo para kumamot sa iyo. Na habang kinakamot natin yan, gumagaling ka. Bandang huli, gumagaling ka. Sa susunod, iba ka na magsalita, hawak mo na resulta mo. Yun yung masarap sa negosyo natin. At walang ibang magkakamutan. May sugat ka, pinapakamot mo doon sa iba. Pamamagain niya lalo yan. Ang kakamutin niya yung gitna. Kamutin natin. Ito, wala ka sa tropa. Wala ka sa kaningin namin. Wala. Kami dito, kakamutin lang namin yung gilid. Gaganon-ganonin lang namin. Wala naman yung rejection, pero marami yung rejection. Ang rejection, mabilis yan. Mabilis yan, madami yan. Hindi lang yun dahil hindi ka nireplyan, hindi nagpapakita sa'yo dahil nabalitaan, networking ginagawa mo. Rejection din yun, yung mga walang sumasagot sa GC. Nakaka-relate. May GC pa kayo. Wala naman sumasagot. Tapos baliw na baliw ka, post ka pa rin ng post. Gumawa ka ng GC, nag-start kayo 7 na naging 15. Ngayon, nag-iisa ka na naman. Power. Masaya? Oo, kasama sila ng rejection. Part siya ng rejection, nire-reject ka nila kahit anong post mo. Walang nagre-reply. Kulang sila sa kaalaman. Kaya huwag ka nang gumaya sa kanila. Hindi ikaw ang may problema. Ulitin ko, hindi ikaw ang may problema, sila. Kaya tumuloy ka. Sabi mo sa katabi mo, titigan mo. Partner. Wala ko sila. Titigan mo lang. Tumuloy ka, sabi mo. Tumuloy ka. Tumuloy ka. Sabi mo, araw-arawin mo ang negosyo. Araw-arawin. Araw-arawin natin. Wala maingay. Kung ano lang yung sinabi ko, yun lang ang sabihin niya. Iba-iba na yung sinasabi. Tama, narinig mo. Narinig mo? Naghahablutan pa kayo dyan. Sabi mo, walang ibang kakamot sa'yo. Walang ibang kamot. Para gumaling ka. Para gumaling ka. Ako ang iyong tagakamot. Ang sarap pag kinakamot tama mali. Kaya nga asawa ko, walang ginawa yan, hindi kamutin yung likod ko Kamutin mo yung likod ko. Sa sobrang nagsawa, bumili ng pangkamot Binilan ako, hindi ko magkamot ka mag-isa. Hindi ako nagkakamot mag-isa. Ang sarap ng pangkamot na nabili. Nakakatulog ako Ang sakit-sakit kasi pag na-reject Kaya lang kayo, pag na-reject, nagagalit. Pag na-reject ka dito, dapat yes. Kasi kami, ang konsepto ng isip namin, sa 100 i-invite namin sa loob ng 1 buwan, kung ma-reject kami, ibig sabihin, nag-i-invite kami. Kaya ka hindi na-reject, hindi ka umaabot ng 30 ang na-invite mo. Isa pa lang umaayaw ka na. Sumasama loob mo. Eto malupit, pangatlong rejection. Tinext mo, member na, pero ayaw pa rin mag-reply. Yan. Ina-update mo payayamanin mo, bibigyan mo ng mga tips, ano yung mga plano, ano yung mangyayari, walang reply. Masakit hindi? Masakit! Ngayon, para maalpasan mo yan, malampasan mo nga yan, pumunta ka nga dito, kami kakamot sa'yo. Kasi pag tayo magkakasama, tayo ang pinaka-positibong tao sa loob ng bahay. Huwag yung na-reject ka na, hindi natuloy yung paying mo, walang nag-reply sa GC o sa direktang text mo, tapos pupunta ka pa doon sa best friend mo na hindi na nga sumali. Sabi sa iyo, ang kulit mo kasi, ulilit mo kasi sa networking. Doon ka magpapakamot? Anak ng pitong kuba, mag-decide ka. Dito ka sa office. Ang office, ang pinakamagandang solusyon. Kaya magdesisyon ka, kapag ginawa mo to, hindi ka nag-iisa. Tayo-tayo magkakasama. Tandaan mo yung mukha ng katabi mo. Ngayon pala, magtitigang kayo. Yan yung mga yayaman. Yes. Yan yung sa 2027, mga naka-supercar. Yan yung mga naka-supercar.
Makakarinig ka dito, katulad kanina, si Ate King, labandera, pero nakatatlong kotse. Grabe. Hindi ka ba nasasaktan nun? Bakit siya nagawa niya? Eh kasi siyempre, sawa na yun sa hirap. Ikaw, okay ka pa yata. Baka laging masarap ulam mo. Baka laging may sabaw ka at coke. Kasi kailangan ba mangyari yun? Hindi eh. Alam natin, may magandang mangyayari. Magdesisyon ka na. Bakit ba ang tao ang tagal magdesisyon? Sa buhay, kailangan ng desisyon. Pakinggan niyo po ako ha. Ang mapalapit ka sa Diyos, magdesisyon ka. Yung pinili mong asawa, desisyon mo yan. Tama? Tama. Sa may mga yung boyfriend mo o girlfriend mo, desisyon mo yun. Kung ano yung trabaho mo ngayon, desisyon mo yun eh. Pero kung bakit wala ka pang pera hanggang ngayon sa edad mo na yan, yan yung desisyon mo kasi. Ngayon, nasa IM na tayo, ganyan ka pa rin magdesisyon. Hindi kita pinagagalitan. Papaliwanag lang ako. Lahat seryoso eh. Hindi, totoo eh. Yung nangyayari sa iyo everyday, yun nga lang umalis ka, mo, may pupuntahan ka. Kung ang desisyon mo, dito ka dumaan, matraffic ka, yun ang desisyon mo. Sa buhay, ganun din. Kaya maraming unsuccessful. Yun ang desisyon nila. Sige, sumama ka pa sa mga negative mong kaibigan. Tayo nga positive dito eh. Huwag na kayo nakikinig sa iba. Marami naging unsuccessful dyan sa mga ganyan. Sakit yan eh. Yung mahilig ka, bago dyan. Dyan tayo. Magkano daw dyan? Ano magandang product nila? Dyan. Dito na lang. Dito na eh. Ang dami ng kumita eh. Mapag-iiwanan, ang pinakamasakit na salita ay left behind. Yun ang pag-iwanan ka. Yung dati mo lang kasama na umuupo dyan, after next year ka babalik, dahil siya seryoso, ikaw hindi, pagbalik mo nakakotse na. Tapos siya na may hawak ng mic dito. Nagte-testimonial. Pangalawang kotse niya na pala. O, ito ka mahalin niyo yung ginagawa niyo. Kaya tinutulungan ko yung isip at puso mo magdesisyon. Ang dami na nating kilala sa ganyan na ibang-iba na yung buhay. Tama? Magdesisyon ka, araw-arawin mo yung negosyo. Kung ano problema mo sa negosyo, mahina ka doon sa mga Zoom, sa pagpo-post, kung paano i-present ang business, magkano ba talaga, etc. Ano yung mga product natin, knowledge dyan, etc. Ngayon pa lang, aralin mo na. Kasi pag hindi mo inaral, sino mag-aaral? Ano yun, pupunta ka lang dito, lagi makikinig. Pupunta ka lang dito pag may invite ka, na kapag wala ka invite, 1 linggo, 2 linggo, di ka pupunta. Kaya tambak na puro negative sa labas. Ang daming tumatawa, tuloy, na dapat hindi naman. Kaya nga sabi ko sa iyo ngayon pa lang, nakapag-decide ka na ba na dapat araw-araw nandito ka? Dapat ngayon pa lang, decision ako na yon. Kasi sa buhay, kapag hindi ka sold out, kami minsan, may tinatawag kaming sold out nila present. Yung pag sold out ka na, wala na makakapigil sa iyo. May nakita kayo isang bagay, bibili ko yan kahit anong mangyari. Parang ganon. Nangyayari ba yung pagbalik mo? Uy, yung display dito, wala na, sold out na siya. Ang sakit hindi. Yung gustong-gusto mong bagay lang yan, ha? Maliit pa lang ito pinag-uusapan natin. Sa buhay, ganun din. Kaya huwag ka maninisi ng ibang tao. Hanggang pagtanda mo, kapag di mo nakukuha yung pangarap mo, ibig sabihin, nagpapadesisyon ka sa ibang tao. Dapat sa buhay, sold out ka. Pag sinabing sold out, wala na makakapigil sa iyo, pinag-iipunan mo, hahatawin mo, kukunin mo. Ayaw sa gusto mo, mahahawakan mo yung bagay na yan. Pagka sold out ka, walang imposible, makukuha mo talaga. For example, pray ka ng pray kay Lord. Sold out ka, Lord, alam ko tutulungan mo ako, pero bukas di ka na magpe-pray. Si Lord, di na sold out sa'yo. Ikaw sold out ka lang sa salita. Kailangan pag sinabi sold out ka, di ba? Tinuturo yan. Nakikita natin mga post ng ating presidente. Di ba? Ang ganda, di ba? Namomotivate tayo, di ba? Dapat ganun ka, sold out ka. Walang ibang hindi magbibigay sa iyo. Kasi bibigay niya lahat eh.
Tatay natin siya, ibibigay niya lahat. Kaya lang ikaw hindi sold out. Yung prayer mo paputol-putol, ayaw ibigay. Tandaan niyo yun, ha? Sabi, salita ka, post ka ng post siya. Nothing's impossible to. Si God, wala na talaga sa tiwala rin. Kasi pang una ka lang, sa simula ka lang eh. Pag nag-post ka ng mga ganun, dapat tuloy-tuloy. Sold out ka, ano ngayon kung hindi nabili? Ano ngayon kung pagtawanan ka? Ano ngayon kung ganun? Wala tayong pakialam. Pag sinabing sold out, clear na, very clear sa'yo, magiging iyo. Tama ba? Sold out ka. Pag sinabing sold out, mismo na yun. Ako, isa lang naman ako sa pwedeng sa inyo, mag-convince na araw-arawin may negosyo. Pag di mo inaraw-araw to, mapag-iiwanan ka. Mamaya, maghihiwalay tayo, mag-desisyon ka na. Pag hindi ka nag-desisyon, ibig sabihin hindi ka pa rin sold out. Ngayon pala sa kinaupuan mo, alam mo sa sarili mong yayaman ka. Yayaman ka talaga. Okay, start na tayo. Ano ko lang yung teaser? Umpisa na tayo. Ang topic natin ito how to quit. Ano ba naman ito yung speaker na to? Wala kami matutunan. Tinutulong. Kasi nahihirapan ka pa eh. Bakit? Kung magkukwit ka rin lang, ba't patatagalin mo pa? Gumastos ka pa ng 3 taong pamasahe, pabalik-balik dito. Sayang naman yan, itulong natin sa mga marali tayo. Baka kanaba. Yan, saan ko ba pipindutin? Ay, dito, yun. Gawa ka ng tinatawag na prospect list. Mamaya pa yun, prospecting muna. Di ba nung naipaliwanag sa iyo yung negosyo, at daming umiisip sa iyo, nagbibilog-bilog yung sa utak mo, sa kaliwa. Ang dami! Ang dami, di ba nung pinaliwanagan ka, yung in-explainan ka, ay may invite ko yung tita ko. Gawa ka nun. Paano yung prospecting? Kasi may mga tamang tao na dapat madala mo ng mas maaga dito. Sulat mo yung mga pangalan nila. Kasi sumasagi na sa isip natin, ayaw pa natin isulat. May kasabihan nga tayo dito eh. Ewan ko kung narinig mo na yun. Daig ng ink. Yung iba, isip lang ng isip. Lagi na po rin. Okay na. Kakatink mo, hindi nangyayari. Kasi bakit? Di mo ginamitan ng ink, nakalimutan mo. Kaya nga daig ng ink ang sulat mo na agad yung tamang tao. Minsan yung tamang tao na nasa abroad, yung nga pala, yung tita mo, best friend ng mama ko yun eh. Sulat mo na agad. May pera nga eh. Prospecting, napaka-importante niyan. Paano ba ma-prospect talaga? Marami kasi klase ng prospecting. Parang hindi na siya gumagana. Yan. Ang IM Worldwide ay kailangan mo makapag-create ng prospect list. Sino sa inyo ang may prospect list? Mamaya, gusto nyo, baba tayo. Pag baba ko, kalabitin nyo ako, sir, mentor, may prospect list ka. Pakita ko sa iyo. Meron ako, 60 katao. Pero nakukuha ko pa lang daw 8. Matagal ko na ginawa yun. Last month. Pero may nakuha naman 8 na. May prospect list. Mamaya kalabitin nyo ako sa kotse. Nandun yung prospect list ko sa... Lahat ba may prospect list? O nakanganga na lang dyan nakikinig sa akin pero ayaw pa rin gawin. Kahit naka-15 na kayong IM5 na tinatawag, di nyo pa rin ginagawa. Pag wala kang prospect list, wala kang nakikita, wala kang tatrabaho eh. Tama mali? Napaka-importante ng prospect list. Kasi kung yung mga prospect list na yan nakalista, huwag kang magtaka dahil ayaw mong gawin itong ina-advise na to. Magugulat ka, pumipila na lang dyan yung prospect mo. Iba nagpa-pay in. Nakalimutan mo siyang i-text. O madaliin na madala, ma-invite dito. O yan. May mga tinatawag na hot market. Yan nga yung kinukwento ko sa iyo. Yung mga nasa abroad, yung kung sino yung maganda trabaho. Naku po, isulat mo na yan. Importante na lahat yung maisulat mo. Kesa iba pa maka-invite dyan. Tama mali? May cold market, hindi ko muna ituturo yan. Ulitin ko dahil sariwang-sariwa pa naman yung mga friends ninyo
Ang nagko-cold market lang po, yung mga matatagal na sa ganito. Pero pag bago ka, yung hot, ano yung isulat mo nga dyan kung sino yung may mga money. Meron tayong ganon na, alam ko marami ng beses nyo napakinggan ng IM5. Kasi pag di mo sinulat, magugulat ka, naglaho na, member na rin. Yung cold market, hindi ko siya gagawin ano. Kasi kung bago ka lang sa network industry, ang gumagawa lang nun yung matatagal na. Yung kumikilala ng tao, yung nagtanong ng oras. Kasi gano'n kami. Oo, yung sa akin magtatanong ka ng oras. So, anong oras na? Wala, kukunin ko number mo. Kasi gano'n kami. Oo, bisan dyan, may nakausap lang dyan sa loob, sa labas eh. Di ba? Nagtanong, dyan ba yung IM? Nasubukan nyo naman cold market? Di pa, no? Kasi nga hindi ko maituro kasi bago lang kayo, unahin nyo yung hot market. Ginagawa yung cold market, yung matatagal na sa business. Saka na, bakit fresh pa yung market nyo eh. Kailangan ma-invite nyo lang ng tama kung ano yung magagandang marinig nila sa tenga nila, yan ang banggitin mo. So yan nga, ang importante, marunong ka mag-form. Yung makikipagkwentuhan ka muna sa mga kilala mo about family. Alam mo yan? Gathering, kamusta nanay mo, tatay mo, uy, kamusta rin tito mo? Tol, kamusta si Utol? Magaling na ba? Makipagkwentuhan ka, mag-iiwan, hindi yung pag nakita mo, uy, naku, mag-just for you ako sa'yo, dali. Uy, alam mo yung 16.8 namin? Mag-give me 5 kasi ako eh. Wala mo nang ganun. Yung form, gamitin mo muna, kamustahin mo man lang yung nanay. Kamusta si mama mo? Sali ka na sa akin. Hindi pwedeng ganun. Makipagkwentuhan ka muna about kay nanay kahit 10 to 15 minutes. Kwentuhan lang para naman nagbabal ng konti. Hindi siya yung alop sa yung lumayo kasi pag binanggit mo kagad, pre, part-time, mayaman to. Yayaman tayo dito. Lalong tumatakbo. Hindi maniniwala sa'yo. Gigil na gigil ka. Wala sa timing. Makipagkwentuhan muna. Importante yung form. Kwentuhan mo, kamusta, occupation. Siyempre, ano trabaho mo ngayon? Kausapin mo. Kausapin mo siya. Ibig sabihin, ay ano ba yan? Bumalik. Mag-create ka ng prospect list. Napaka-importante. Okay? So, yun na. Pag-usapan muna natin to. Yan. Ay, nagdudumli na siya. Anyways, occupation. Kamustahin mo yung kanyang trabaho? Uy, doon ka pa rin ba? Alam mo, may maganda akong naghahanap ako ng dalawa. Medyo maganda sweldo rito, bro. Di ba? Paringgan mo ng gano'n, di ba? Maganda sweldo rito. Weekly. Paano ba yung trabaho na yan? Yan, gagano na yan. Basta magkita tayo. Ito, lalakihan ko to Isa sa pinaka-epektibo na nasubukan ko, na noon hanggang ngayon epektibo, yung salitang Pinaka-effective. sabihin nyo nga, Basta! lakasan nyo. Basta! Kayo, ano gagawin nyo? Basta punta ka sa office, ang daming barley doon. Grabe doon, dami nga kaya kumikita doon. Ang dami! Sinabi mo na, kinuwento mo na lahat. Di mo alam, nagma-marketing plan ka na pala sa bibig. Ayaw na pumunta ng office. Pero kung sinabi mo, magkita tayo, basta. Basta. Dalawa na kailangan namin, bro, sa kampanya.